I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Jesus. Sa panahong marami kami, Panginoon, papuri sa iyo. Sa panahong kaunti kami, Panginoon, papuri pa rin sa iyo, Panginoon. Jesus. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon, Panginoon, na magsama-sama kami, Panginoon, as we gather to worship you in spirit and in truth. Thank you, Jesus, for the time, Panginoon, that you have given for us to praise you, Jesus. We magnify your name, Jesus. Sa panahong kami ay malungkot, Panginoon, papuri sa iyo. Sa panahong masaya kami, Panginoon, papuri sa iyo. Sa panahong kami ay natatalo, Panginoon, papuri sa iyo. At sa panahon katagumpay kami, Panginoon, papuri sa iyo. Papuri sa iyo, Panginoon, regardless of our emotions, regardless of what we feel, and regardless of what we achieve, Panginoon. Karapat dapat ka, Panginoon, papurihan, Panginoon. And congregation, right now, I want to arise. That fire burns within our heart. to the way I used to live.
to live. I won't go back, Lord. Won't go back, Lord, to the way I used to be before you rescued me. I don't wanna go back, Lord, to the way I used to live, way I used to live. I won't go back, Lord. I won't go back, Lord, to the way I used to be before you rescued me. I will not stop till every tribe and nation bows before you. I will not stop till they all see your glory, see your glory. Your fire burns within me, burns within me. With your fire, Jesus, your fire burns within me, burns within me. With your fire, let fire burn, let fire burns within me, burns
The glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Thank you, Jesus, because you are so worthy to be praised, Jesus. You alone are truly great, oh God, for giving us life, meaningful life, wonderful life, adventurous life. That you may, God Jesus, be the center of it all, Jesus. We magnify your name, Jesus. We exalt your name on high, because you alone are God. You alone are greatly to be praised. Jesus, Jesus, Jesus. Lord, right now, we will celebrate Jesus. We will dance, we will clap, we will join, because you alone, Jesus, are greatly and worthy to be praised. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Our life, strength, and hope is in Jesus. You may dance for Jesus. Halina't purihin ang Diyos. My life is in you.
you, Jesus, that your name is a firm foundation in our lives. Your name is our fortress. Hindi man kayo maaano, Panginoon, sa inyong pangalan. Hindi kami masasaktan sapagkat sa iyo, Panginoon, pagkat sa iyo, Panginoon, ay may proteksyon. Pagkat sa iyo, Panginoon, may katagumpayan. Pagkat sa iyo, Panginoon, lahat ng kapangyarihan, Panginoon. Salamat, Panginoon, because you are being a supplier to our lives. You provide, Panginoon, all the necessities, our needs, Jesus. Maraming salamat. We believe, Jesus, that we are the victorious because you, our Father, are highly victorious, Jesus. We are overcomer, Jesus, because you, O God, is the highly overcomer, Jesus, our Father in heaven. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, amen. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who can ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. The Lord, worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Jesus, the name above every other name. Amen. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of all the breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love. Those around me. Holy, there is no one like you. There
Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. Worthy God, you are worthy of it all. Oh, worthy Lord, you are worthy of it all. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the
Kaya Lord, sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at lahat ng pagdakila. Yung kagalingan na aming tinanggap nagmula sa iyo. Yung biyaya, pagpapala na meron kami nagmula sa iyo. Lord, yung negosyo, yung kagalakan, yung trabaho, Lord, yung pamilya na meron kami galing sa iyo. Nagmula ang lahat ng ito sa iyo, Panginoon. Kaya o Diyos, sa oras na ito, walang hanggang pasasalamat ang aming ibinibigay sa iyo. Salamat po, Panginoon. Dahil kung wala ka, Panginoon, hindi namin maabot ang buhay na meron kami ngayon. Kung wala ka sa aming mga buhay, Lord, wala po kami sa lugar na ito na nagpupuri, sumasamba sa iyo. Lord, at nagpapasalamat sa lahat ng dakilang bagay na iyong ginagawa at ginawa sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong katapatan. Tunay nga po, Panginoon, hindi ka nagbabago. Nagbago man ang panahon, nagbago man ang aming paligid, nagbago man ang mga tao, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Pero salamat, hindi ka nagbabago. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya o Diyos, sa iyo po namin inilalagak ang lahat ng aming pagtitiwala at pananampalataya. Lord, sa umagang ito, o Diyos, minsan pa, muli kami nagpapasalamat sa kalayaan na meron kami, na ikaw ay aming mapuri, masamba sa lugar na ito po, Panginoon. Salamat din po, Diyos, at muli itinako mo kami sa lugar na ito upang muli po namin tanggapin ang iyong mga pangako, ang iyong mga buhay na salita na magpapatibay at magpapalakas muli ng aming pong pananampalataya. Kaya, O Diyos, sa oras na ito muli, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay at sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng papuri at pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Praise God. Kapatid, ako'y nagagalak na katabi kita ngayon. Amen? Praise God. So, ang bilis ng daloy ng panahon at araw na naman po ng linggo at gaya ng ating po unang ginagawa, araw kung saan tayo ay patuloy na nagpupuri, sumasamba sa Diyos na buhay at makapangyarihan. Tayo ay patuloy na magpasalamat sa ating pong Panginoon dahil sa kalayaan na meron po tayo, na ating po siyang napupuri at nadalakila sa espiritu at katotohanan. Maraming mga tao na gustong gawin itong ginagawa po natin pero hindi po nila magawa. Kaya patuloy tayong magpasalamat sa ating Panginoon. I-grab po natin yung opportunity na meron po tayo habang meron pa po tayong kalayaan na purihin siya, sambahin siya, talagang umawit, sumayaw sa ating pong Panginoon. Amen? So, sa oras na ito, patuloy po nating ihanda ang ating pong mga sarili sa ating pong pagsasalo-salo ng salita ng ating pong Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos, ito ay isa sa pinakamahalaga sa buhay ng bawat mananampalataya, na hindi lamang dapat tayo ay on fire, na tayo ay nananalangin, nagpupuri, sumasamba sa Diyos, kundi meron tayong laging kauhawan, kagutuman sa salita ng ating pong Panginoon, na ang kanyang salita ay hindi lamang po natin ito binabasa, pinakikinggan, kundi patuloy po natin itong pinagbubulay-bulayan. Sabi nga ni Haring David,
David meditate the Word of God day and night upang ano raw mangyayari sa atin pagpatuloy po natin ginawa ang mga bagay na ito. At ang salita ng Diyos, pag ito'y patuloy po natin inilagay at itinago sa ating po mga puso, ito ang tutulong sa atin upang tayo ay hindi magkasala sa ating po Panginoon. Amen? So praise God, nung nakaraang linggo po ay ating pong napag-aralan yung serve the Lord with all your serve the Lord with passion. Okay? So, napakalaga na ating pong maunawaan na sa ating pong paglilingkod, dapat lagi po tayong on fire, lagi po tayong mainit, meron po tayong laging pagnanasa, at nandoon yung pagmamahal po natin sa ating pong Panginoon na mapaglingkuran po natin siya ng buong puso. At sa umagang ito, nais ko pong pag-aralan po natin ang salita ng Diyos na aking pong pinamagatang serve with joy or serve the Lord with joy. Serve the Lord with gladness. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, paglingkuran mo ang Diyos ng may kagalakan. Amen? In Psalms 100 verse 1 to 2, ito po ang sinasabi ng salita ng ating pong Panginoon. Sabi ganoon, shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Sa ibang translation, sabi nga nun, shout for joy to the Lord, all the earth. Serve the Lord with joy. Come before Him with joyful songs. Amen? So, ang aklat po ng awit, karamihan po ng nandito po sa aklat ng awit, ang sumulat nito ay si Haring David. At sabi po ng Biblia, si Haring David, he is the man after God's own heart. Na ang laging inahanap ay walang iba kundi ang puso ng Diyos. Dahil nais ni Haring David na lahat ng kanyang magawa ay ayon sa kalooban at panuntunan ng ating pong Panginoon. At alam naman po natin, pagtitignan po natin ang buong kabuuan ng aklat ng awit, makikita po natin kung paano si Haring David ay laging nagpupuri, sumasamba at nagpapasalamat sa Diyos. Ano man ang kanyang kalalagayan, ano man ang sitwasyon na meron po siya, nandoon lagi yung sidhi ng kanyang puso na laging nagpupuri, sumasamba sa ating pong Panginoon. At makikita rin po natin sa ibang mga isinulat ni Haring David sa aklat ng awit, na sa umaga pa lamang ang kanyang puso, ang kanyang sarili, wala rin ibang ninanasa kundi mahanap ang kalooban ng Diyos sa kanyang pong buhay at laging makapanahan sa presensya ng ating pong Panginoon. So, makikita po natin na si Haring David, bagamat siya ay hari sa bayan po ng Israel, pero nandoon lagi yung kanyang puso na laging makapaglaan ng oras at panahon sa Diyos. Dahil ganoon niya kamahal ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Ganoon niya kamahal ang Diyos na nagligtas sa kanya sa kamay ng mga kaaway. Ganoon niya kamahal ang Diyos na nagligtas sa kanya mula sa bunganga ng leon, at ng mga mababangis na mga hayop. Habang nung siya'y bata pa, ay nagbabantay sa kanyang mga alagang mga tupa na pag-aari ng kanyang amang si Jesse. So makikita po natin na nung bata pa siya, nandun na lagi yung kanyang puso na laging nandoon sa ating pong Panginoon. So, yun po ay isang pagpapakita kung gaano niya kamahal ang ating Panginoon, kung gaano niya binibigyan ng pagrespeto at pagpapahalaga ang Diyos sa kanyang pong buhay. At si Haring David,
bibihira dito sa kanyang mga isinulat na awit na malungkot po siya. Pero kadalasan, kahit na siya mayroong pinagdaraanan ng kalungkutan, kahit na nandoon siya isang lugar na nag-iisa siya at nababalot ng kalungkutan yung lugar na kanyang kinakaroonan, lagi pa rin siyang nagpupuri at sumasamba sa ating pong Panginoon. Amen? So, yun yung isang way niya para maipakita niya kung paano niya pinaglilingkuran ang ating pong Panginoon. Pinaglilingkuran niya ng punong-puno ng pag-awit, pagsamba sa ating Panginoon, and then hindi lamang siya umawit, kundi yung puso niya ay punong-puno ng kagalakan. Amen? So, marami po sa atin na ang ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon, akala po natin to serve God is an obligation. No? Akala natin ang paglilingkod sa Diyos ay isang obligasyon. Pero nagkakamali po tayo. Kasi pag ginawa po natin isang obligasyon, darating yung panahon na tayo ay mabuburn out. Tayo ay mapapagod. Tayo ay manghihina. Tayo ay mawawalan ng gana sa ating pong paglilingkod. Amen? Pero kung titignan po natin na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi obligasyon, kundi isang pribileyo, ikaw lagi ay natutuwa at excited lagi na makagawa at mapaglingkuran ang Diyos na punong-puno ng kagalakan sa iyong puso. Amen? Na kahit na napapagod ka na, kahit na meron ka mga pinagdaraanan, hindi ka pa rin titigil sa iyong paglilingkod sa ating Panginoon dahil alam mo, it is a privilege to serve Him. Amen? Sabihin mo sa katabing kapatid, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi isang obligasyon, kundi isang pribileyo. Amen? Yung pagiging Kristiyano na nga lang natin isang pribileyo yun Kung tutusin, hindi natin deserving Hindi tayo deserving na tayo po ay maglingkod sa ating pong Panginoon. Kasi sino ba tayo? Ang dami nating kapalpakan, ang dami nating mga kahinaan. Ang dami nating mga nagawang hindi maganda sa harapan ng ating Panginoon. Lagi tayo nagkakasala. Pero binibigyan tayo lagi ng pagkakataon ng Diyos na tayo ay makapaglingkod sa Kanya. So dahil binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na mapaglingkuran siya, pag-igihin na po natin. Maglingkod tayo sa Diyos ng merong kahusayan. Gaya ng nasabi ko sa inyo ng mga nakaraan, we need to serve God with all our heart. Not with all our mouths, but with all our heart. So dapat ganun po tayo. Paglingkuran natin ang Diyos ng buong buhay po natin. Dahil bibihira ang binibigyan ng ganitong pagkakataon. Yung iba, tinatawag na, hinihipo na ng Diyos, pero hindi pa rin nila binibigyan ng pansin. Ang ginagawa at kinikilos ng Diyos sa kanilang mga buhay. Tayo, nagrabe-grabe yung biyaya, yung grasya ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos na ating nararanasan. Kapatid, binigyan na tayo ng pagkakataon na mapaglingkuran siya, gawin na natin ang may kahusayan. Gawin na natin ang buong puso at paglingkuran natin siya na merong kagalakan sa ating pong mga puso. Amen? Kasi marami sa iba na akala nila ang paglilingkod sa Diyos ay isang obligasyon. Kaya nga, pag sila ay naglingkod, nag-iiba yung kanilang motivation. Yung layunin nila ng kanilang paglilingkod. Yung iba, pwede nila sabihin, Lord, I serve you, basta pagpalain mo lang ako. Lord, paglilingkuran kita, basta sagutin mo lang yung mga prayers ko. Amen? Panginoon, paglilingkuran kita, basta ingatan mo lang at pagpalain mo yung trabaho at negosyo ko. Paano na kung walang nangyari doon sa expectation mo? Maglilingkod ka pa ba? Magpapatuloy ka pa ba? So, wrong motivation po yun. Dapat hindi ganoon yung una nating motivasyon sa ating paglilingkod. Kasi yung blessing, yung answered prayer,
yung pagtugon ng Diyos sa ating pong mga panalangin, yung pagpapala, yung pag-iingat na gagawin ng Diyos sa ating pong mga buhay ay susunod na lamang pag naging tama yung purpose natin, yung motivation po natin sa ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen? Sabihin mo sa ikatabi, kapatid, pag tama ang motivation mo sa paglilingkod sa Diyos, lahat ng bagay susunod na lamang. Maniwala po kayo, mangyayari po yan, totoo po yan. Pag tama yung motivation po natin sa ating po paglilingkod sa Diyos, lahat ng bagay susunod na lang. No? Ano pa't sinabi ng salita ng Diyos? That seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Ano ba't sinabi ng salita ng Diyos yung bagay na yun kung hindi niya gagawin? Ang kulang lang sa atin, hindi tayo lubusang nagtitiwala sa Kanyang salita. Dapat hindi lamang tayo lubusang nagtitiwala sa Kanyang salita, kundi punong-puno ng kagalakan ng ating puso na maisagawa, maisapamuhay ang Kanyang mga pangako, ang Kanyang mga utos sa ating pong mga buhay. Hindi tayo napipilitan. Kasi ang hirap po na maglingkod ang isang tao o ang isang mananampalataya na napipilitan lang. Mahirap maglingkod sa Diyos pag ikaw ay itinulak lang. Tama ba yun? Yes. Pag ikaw itinulak lang, may certain period of time, natitigil ka. Pero, yung paglilingkod mo ay hindi napipilitan at hindi ka itinulak, kundi kusang loob na talagang spontaneous kasi yun eh. Naramdaman mo talagang grabe na kailangan mo paglingkuran ng ating Panginoon. Dahil ramdam na ramdam mo sa puso mo na kailangan mo talaga siyang paglingkuran ng buong puso. Ng iyong buong buhay, ng buong lakas, at higit sa lahat na may kagalakan sa iyong puso. No? In Psalms chapter 50, meron pong binanggit dito si Haring David na maraming mga lumalapit sa ating pong Panginoon na mali ang kanilang motivation. Kaya sabi ni Haring David, God instructs His people and declares that He doesn't want their sacrifices when it's done in wrong motivation. Kahit ano raw na sacrifices o anumang offering ang gagawin mo sa ating Panginoon, anumang klaseng paglilingkod, pag-aalay ang gagawin mo sa ating pong Panginoon, pag ang iyong motivation ay mali, yung mga sacrifices na yan, yung pag-aalay na yan, yung ginagawa mo na yan, ay hindi tatanggapin ng ating pong Panginoon. Bakit? Hindi tayo pwedeng magkunwari sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Sabi mo sa ikatabi, kapatid, hindi ka pwedeng magkunwari sa Diyos. No? Dahil kilala tayo ng Diyos, God can search our heart. Amen? Kayang-kaya niyang busisiin ang laman ng ating pong mga puso, pati ang ating pong isipan. Kilalang-kilala tayo ng ating Panginoon, wala tayong maitatago sa Kanya. Kaya nga si Apostol Pablo, meron siyang encouragement sa mga mananampalataya sa Corinto. No? Na ito ay hindi lamang ina-apply sa kanilang pagbibigay ng kanilang ikapwa at tandog, kundi sa kanilang paglilingkod, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, sa lahat ng kanilang gagawin para sa ating pong Panginoon, kailangan gawin nila ito na merong kagalakan sa kanilang mga puso. Amen? In 2 Corinthians chapter 9, verse 7, sabi ni Apostol Pablo, God loves a cheerful
giver. Kung pag-aaralan po natin, hindi lamang po ito ina-apply sa iyong pagbibigay ng iyong ikapu at tanto. Amen? Kundi ito ay holistic. Pwede rin ito sa ating po paglilingkod sa Diyos. Hindi mo pwedeng ibigay ang iyong oras na napipilitan ka lang. Pag ibinigay mo ang oras mo, kailangan merong kagalakan sa iyong puso. Hindi mo pwedeng ibigay ang iyong paglilingkod na ikaw ay napipilitan lang. Na ikaw ay nakangiwi, ikaw ay nakasimangot. Kundi ibigay mo ito na nakangiti. Na ito ay nagmumula sa kaibuturan ng iyong puso. That's why Paul says, God loves a cheerful giver. Giver of their money, giver of their time, giver of their talents, giver of their life in serving God. So kung ating mong titignan, a cheerful giver ay isang taong nagbibigay ng punong-puno ng kagalakan sa kanyang puso. Meron joy dapat. Amen? At yung joy na yan, hindi mo yan masusumpungan at makukuha kung saan-saan. Ang joy ay nagmumula sa ating pong Panginoon. God is the giver of joy to His people. Kaya kailangan, the more na tayo ay lumalalim sa Diyos, the more na inire-release niya ang kanyang kagalakan sa ating po mga buhay. Sabi nga dito ng isang author, joy should be present in our service, especially if we are filled by the Holy Spirit. Ang kadalasan po, sa mga lingkod ng Diyos at sa bawat mananampalataya na laging nagagalak na naglilingkod sa ating pong Panginoon ay yung mga taong punong-puno ng banal na Espiritu ng ating pong Panginoon. Puspos ng Holy Spirit. Amen? Kasi one of the fruit of the Holy Spirit is joy. Diba? Pag mayroong joy sa buhay mo, ibig sabihin nagmamanifest yung Holy Spirit sa iyo. Okay? Tingnan mo ang taong laging nakasimangot. Sa tingin mo ba yan yung Holy Spirit? Baka ibang espiritu ang nananahan dyan. Amen? Yung laging nakangiwi, laging nagre-reklamo, laging naiinis, walang sigla na maglingkod sa Diyos, walang sigla na dumako sa bahay panambahan. Dapat nga, pagdating ng araw ng linggo, kung gaano ka kasigla, pag ikaw ay niyaya papunta sa SM, dapat sosobrahan mo pa ang kasiglahan mo pag ikaw ay niyaya sa gawain ng Diyos. Amen? O mas masigla ang pakiramdam mo pag, manunod tayo, mayroong basketball na yan. Amen? Dapat higit pa sa basketball, yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Higit pa yung excitement na meron tayo pag tayo pupunta sa SM o saan mang lugar na magbibigay sa atin ng kasiyahan. Dapat mas excited tayo na laging dumako sa bahay panambahan para magpuri at sumamba sa Diyos dahil ang ating kakatagpuin hindi si pastor, hindi si brother, hindi si sister, kundi ang Diyos, ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos. Amen? So, kailangan excited po tayo. Alam niyo po si Haring David, sa lahat siguro ng individual sa Biblia, siya yung grabing nakakaunawa
ng grabing epekto sa buhay ng tao pag siya ay naglingkod at sumamba sa Diyos ng punong-puno ng kagalakan. Ano? David understand in serving God with joy. Psalms 100 verse 4 and 5. Tingnan niyo po ang mga bukang bibig ni Haring David, kung gaano niya idinideclare sa buhay niya at sinasambit niya kung gaano siya ka-excited, at kung paano nagagalak ang kanyang puso, sa kanyang paglilingkod at pagpupuri sa ating pong Panginoon. Sabi ganoon in Psalms 100 verse 4 and 5, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him. Bless His name. In verse 5, for the Lord is good. Mabuti ba ang Panginoon? Amen. Sabi na rin David, for the Lord is good. His steadfast love endures forever. And His faithfulness to all generation. Ganito si Haring David. Tuwing siya ay dumadakto sa templo ng ating Panginoon, hindi lang para magpuri sumamba sa Diyos, kundi idinideklara niya yung kabutihan, yung katapatan, yung kadakilaan ng Diyos sa kanyang pong buhay, at ito'y nag-uumapaw sa kanyang pong puso. Alam niyo po, pag yung puso po natin ay nag-uumapaw ng pasasalamat, umaapaw ng pagsamba, umaapaw ng pagdakila, umaapaw ng pag-awit, at pagpupuri sa ating Panginoon, hindi pwedeng hindi bubukang yung bibig at ideklara mo ang kabutihan ng Diyos. Sabi niya, God is good, and His love endureth forever. Hallelujah. At alam niyo po, if we serve God with gladness and with joy, all our service to Him will become easy. Naniniwala ba kayo na pag pinaglingkuran natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kagalakan, na talagang natutuwa, merong excitement lagi sa puso natin na mapaglingkuran ng ating Panginoon. Lahat ng gagawin natin sa Kanyang kaharian, lahat ng gagawin natin paglilingkod sa Kanya, nagiging madali. Hindi ka mahihirapan. Kahit sa pagbangon mo sa umaga, pag-araw ng linggo, hindi yung inihila mo yung katawan mo mula sa higaan. Kundi, pagdilat mo, praise God, salamat Panginoon sa bagong buhay at araw na naman ng linggo at ako'y makapagpupuri na naman sa iyo. Amen? Ganun ba tayo? Ganon si Haring David. He understand that in serving God with joy, with gladness, alam niya na lahat ng kanyang gagawin ay magiging madali na lamang pag ito ginawa niya sa ating pong Panginoon. Alam niyo po, hindi lamang magiging madali ang lahat, kundi once we serve God with gladness and joy in our heart, alam niyo po, merong mangyayaring open heaven. Merong mangyayaring bukas na kalangitan. At hindi lamang natin mararanasan ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos, kundi mararanasan natin yung provision ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Ang the best example po dyan, na talagang sumunod siya na walang pag-aalinlangan, sumunod siya na walang pagdududa, ay walang iba kundi si Abraham. Si Abraham ay dumating siya sa punto ng kanyang buhay na kailangan niyang mag-worship sa ating pong Panginoon.
Dahil sabi ng Diyos sa kanya, Abraham, worship me. Worship me in that mountain. Sabi ganoon ng Diyos kay Abraham. Pero yung sinasabi ng Diyos kay Abraham that worship God in that mountain ay hindi kagaya ng worship na ginagawa po natin. Na tayo umaawit, sumasamba sa Diyos, itinataas natin ang ating kamay, tayo lumulundag, sumasayaw sa ating pong pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Iba yung worship na sinasabi ng Diyos kay Abraham na kanyang gagawin. Ang worship na sinasabi ng Diyos kay Abraham ay kailangan niya iaalay ang kanyang anak na si Isaac. At nung marinig ni Abraham, yung sinasabi ng Diyos that Abraham, worship me in that mountain, sabi ka nun, and bring your son Isaac as an offering. Alam niyo po, siguro bilang isang normal na tao, medyo nasaktan yung puso ni Abraham. Kasi hinintay niya ng ilang taon itong batang ito na maging katuparan ng pangako ng Diyos sa kanya at kay Sarah. Pero dumating yung oras na inihingi ng Diyos yung batang iyon na iaalay niya sa Diyos. Pero sabi ng Biblia, si Abraham ay tinuring the father of faith. Ama ng pananampalataya dahil ni minsan hindi nagbago ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Ni hindi siya pinanghinaan ng loob. Na kahit doon sa kanyang katandaan ay sumunod siya sa ating pong Panginoon, dinala niya ang kanyang anak doon sa bundok na yon at talagang handang-handa siya buong puso. At alam niyo po, pag ikaw ay sumunod sa Diyos na punong-puno ng pagtitiwala at pananampalataya, may kasamang kagalakan yan. Siguro nung tinalian niya yung kanyang anak na si Isaac at inihiga doon sa bato at sisimulan na niyang sasaksakin ang kanyang anak at pasimulan na yon ng kanyang pag-aalay. Dahil nandun na lahat ang panggatong, nakahanda na lahat ang panggatong. Pero alam niyo po, kahit hindi mismo sinabi ng Biblia na punong-puno ng kagalakan ng kanyang puso, alam niyo kapatid, ang taong sumusunod na punong-puno ng kagalakan at punong-puno ng pananampalataya at pagtitiwala, mayroong kagalakan sa puso niya. Walang pag-aalinlangan niya. Kasi alam niya na ang Diyos na nagutos sa kanya ay ang Diyos na gagawin ang isang himala sa kanyang buhay. Kaya ano nangyari? Because Abraham, he served God with gladness and joy, full of faith, by offering his son Isaac unto the Lord. Alam niyo ba kung ano nangyari? Ang Diyos ay natuwa sa kanya. God was pleased unto Abraham. And God provided a ram. Amen? Nung saktong sasaksakin na niya ang kanyang anak na si Isaac, biglang mayroong tinig mula sa kalingitan na nagsabi, nasabi ganoon, naniniwala na ang Diyos sa kanya. At paglingon ni Abraham, nakita niya ang isang hayop. Antakin mo yung sungay dahil lang sa siit. Siit nga sabi niya sa sangang maliliit, sumabit yung kanyang sungay. At iyon ang kinuha ni Abraham para ialay sa ating Panginoon. Ano ang sinasabi po ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin? If we serve God with gladness and joy in our heart,
punong-puno ng pananampalataya, punong-puno ng pagtitiwala, punong-puno ng kagalakan sa ating pong mga puso, meron pong bukas na kalangitan at mararanasan natin ang probisyon ng Diyos sa buhay po natin. Amen? At alam niyo po, sa bawat mananampalataya, ang kagalakan ay napakahalaga. Hindi ka tatagal sa iyong pagiging Kristiyano pag hindi dumadalo ang kagalakan ng Diyos. At alam niyo ba, joy is not an option, but joy is a command by God. Sa Biblia po, yung joy na dapat na meron po tayo nating nararanasan ay laging makikita po natin it is a command by God ng bawat isa sa atin ay kailangan meron tayong kagalakan. Amen? In Psalms 32, verse 11, sabi ganon, in New International Version, rejoice in the Lord and be glad. You righteous, sing all you who are upright in heart. Sa ibang translation, in New King James Version, sabi nga, be glad in the Lord, and rejoice, O righteous, and shout for joy, all you upright in heart. Sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pagsamba sa Diyos, na isang parte ng ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon, paano daw tayo sasamba at magpupuri sa Diyos? Shout for joy. Pag ikaw ay sumigaw sa Diyos, yung sigaw na yan ay may kasamang kagalakan. Pag ikaw ay nagpuri sa Diyos, may kasamang kagalakan dapat ang iyong pagpupuri. Hindi na pipilitan ka. Amen? Kundi may kagalakan na habang itinataas mo ang kamay mo, nakangiti ka, nakitang-kita ng Diyos yung kaibuturan na yung puso na naghagalak. Kaya sabi na ating David, shout for joy! Magpuri ka sa Diyos, sumigaw ka sa Diyos na meron kagalakan. Hindi binubulong. Isinisigaw. Kailangan nagmamanifest, nakikita sa buhay natin yung kagalakan na meron tayo. Kaya nga sa sobrang dumadalo yung kagalakan sa ating pong buhay na magkakamalan tayo eh. Diba? Na magkakamalan tayo, di ba? At halatang halata. Naalala ko tuloy, hindi ko makalimutan ito. Nung minsan sumakay ako ng jeep sa may Pantranco sa Quezon City, meron isang grupo ng mga mananampalataya, hindi ko makakalimutan, mga grupo ng mga matatanda na nakasuot ng mga putik, mahabang buhok. Jesus Miracle Crusade yun. Galing sila sa Amoranto Stadium. Sumakay ng jeep. Biglang nauntog. Alam niyo, sabi niya, nung nauntog siya, sabi niya, praise the Lord, hallelujah. Nakangiti pa. Baka tayo kung hindi tayo nginiwis, sisimangot, magagalit, baka sasakyan mo pa yung driver. Pagkagalitan mo pa yung driver, bakit hindi niya hininto ng maayos? Okay, bakit hindi niya tinaasan yung bubong ng kanyang engine? Amen? Ito mas matindi. Yung kasama kong pastor dati sa Makati, Huwebes ng hapon, meron kaming Bible study sa isang law firm. Laging sumasama ito. Biglang kalagitnaan ng aming Bible study, biglang nakatanggap ng tawad. Tapos no, kabilang telepono, sabi niya ng pastor, yung bahay niyo nasusunod. Alam niyo, sabi ng pastor, praise the Lord, hallelujah! Amen! Nawala man lang pag-alinlangan, nawala man lang kalungkutan, kundi praise the Lord, hallelujah! Biglang
tinanong ng isang kasama namin, Pastor, bakit ka pa natutuwa? Kasi mapapalitan ng bago ang aking bahay. Amen? Ganon dapat. Amen? Na para magkakantingin ng ibang baliw. Pero hindi. Pag dumadalo yung kagalakan, minsan hindi tayo maunawan. Amen? To shout for joy unto the Lord, you with upright heart. And in Philippians chapter 4, verse 4, si Apostol Pablo, alam niya rin ang kalagahan ng kagalakan sa kanyang buhay. At alam niya na kahit sa gitna ng matinding pagsubok at problema, kalungkutan na kanyang nararanasan, hirap na kanyang nararanasan, na bagamat siguro nararamdaman niya, ito na siguro yung kamatayan ko. Pero nakakaya niya pa rin i-encourage yung mga mananampalataya na nandoon sa labas ng kulungan o kung nasaan siya. Nang sabi niya, rejoice in the Lord always. And I say again, rejoice. Magalak kayo sa Diyos. At sinasabi ko, magalak kayo lagi sa Diyos. Amen? Baka, kung ikaw ang nasa kalalagayan ni Pablo, bakit ko sasabihin magalak kayo? Ako nga hindi nagagalak. Pero sa tingin ko, kapatid, kahit na nasa ganong kalalagayan si Pablo, nakakulong, nasa dungeon, sabi ng Biblia, napakahirap yung kanyang kalalagayan, pero hindi niya pwedeng sabihin sa ibang tao na magalak kayo sa Diyos at lagi kayong magalak sa Diyos kung hindi siya punong-puno ng kagalakan sa kanyang puso. Amen? So, ibig sabihin, once na tumadaloy yung joy na meron tayo sa ating paglilingkod sa Diyos, anumang kalalagayan meron tayo, anumang kalungkutan, anumang sakit at karamdaman, anumang problema ang ating pinagdaraanan, hindi yan magiging hadlang para tayo malungkot at hindi na tayo magpatuloy sa ating paglilingkod. Amen? Dahil alam natin, once na isinuko talaga natin ang buhay natin at nakita ng Diyos yung puso natin na handang sumunod at maglingkod sa Kanya, ipapadaloy niya ang kagalakan na nagmumula sa Kanya, ang Kanyang biyaya, hindi lamang sapat-sapat, kundi mag-uumapaw sa ating pong mga buhay para tuloy-tuloy tayong makapaglilingkod sa ating Panginoon. At magagaya natin sa ating David na sa pagpasok pa lamang niya sa templo ng ating Panginoon, when he entered into the temple of God, siya namin ang nagpupuri, sumasamba sa ating Panginoon at maglalaan siya ng oras na siya'y mananahan sa presensya ng Diyos dahil gusto niyang lagi makita ang kagandahan at kabutihan ng kanyang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Amen? Hallelujah! Ganoon ang ating pong Panginoon. Kaya ako'y naniniwala, lahat po tayo dito, walang struggle tayong mararanasan sa ating paglilingkod. Kasi pupunuin ng Diyos ang puso natin ng kagalakan para mapaglingkuran natin siya na may kagalakan at nag-uumapaw sa ating mga puso. Amen? Praise God. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Tayo po'y lumapit sa ating Panginoon, itaas po natin ang ating kamay sa Diyos. Kapatid, narinig mo ang mensahe ng Diyos sa umaga nito. Kung ikaw man ay nandito ngayon at sa tingin mo wala kang kagalakan sa iyong mga ginagawa sa ating Panginoon, bagkus nag-i-struggle ka, nahihirapan ka, wala kang saya, wala kang galak. Kapatid, ang Diyos ay napakabuti. Dahil sa umagang ito, pag hiningi mo sa Kanya na Kanyang ipadaloy ang
espiritu ng kagalakan sa iyong buhay at sa iyong puso. Kapatid, once na nag-uumapaw ang kagalakan na ibibigay ng Diyos sa iyo sa araw na ito, hindi ka na mag-i-struggle sa iyong paglilingkod sa Kanya. Hindi ka na mapipilitan na gawin ang mga bagay para sa ating Panginoon. Dahil pupunuin ng Diyos ang puso mo ng kagalakan. To serve Him. To serve Him alone. Hallelujah. Praise God. Salamat po, Panginoon, minsan pa. Dahil muli sa pamamagitan ng iyong mga salita, ay aming naunawaan, Panginoon, na sa iyo nagmumula ang kagalakan na kailangan namin. Kaya sa oras na ito, O Diyos, binubuksan namin ang aming mga puso. Ibuhos mo ang kagalakan na nagmumula sa iyo po, Panginoon. Hindi lamang kokonte, kundi hayaan mo na mag-umapaw ang kagalakan sa aming mga puso. Upang sa ganun, O Diyos, na lahat ng aming gagawin sa iyong gawain, sa iyong kaharian at para sa iyo, Panginoon, hindi kami mapipilitan. Hindi kami mahihirapan. Dahil, Lord, ginagawa namin ito na merong kagalakan sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ama, minsan pa, O Diyos, punuin mo ng kagalakan ang puso ng iyong mga anak. Ama, hayaan mo, O Diyos, na ang buhay namin mula sa araw na ito ay maging kagaya ng naranasan ni Haring David, na laging nagagalak, laging excited, laging natutuwa, na dumako sa iyong banal na templo para magpuri, sumamba, sumigaw ng iyong kabutihan at karakilaan sa aming pong mga buhay. Salamat po, O Diyos. Ama, dahil sa kagalakan na yan na iyong ibinubuhos sa bawat isa sa amin, kahit dumating man ang mga pagsubok, problema, anumang mga malulungkot na sitwasyon sa aming pong mga buhay, Lord, hindi kami basta-basta maapektuhan. Kung ito, O Diyos, ay naisapamuhay ni Pablo at naranasan ni Pablo, Panginoon, ang iyong biyaya, at mismo siya nagsabi that your grace is sufficient enough in Him, O God. Lord, sa oras din ito, O Diyos, hayaan mo na ipadaloy mo sa bawat isa ng biyaya ang kagalakan sa aming po mga buhay, upang sa ganon, O Diyos, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng sitwasyon, sa gitna ng kalungkutan, Father God, ang iyong kagalakan ay patuloy na mag-uumapaw sa aming pong mga buhay. Hallelujah. Salamat po, Father God. Lord, sa oras na ito, patuloy na pagpalain mo ang iyong mga anak na nandito. Ama, dalangin namin, O Diyos, anuman ang desire ng kanilang puso, hayaan mo na ito'y mangyari at maganap. Anuman ang kanilang mga panalangin sa oras na ito po, Panginoon, Lord, hindi pa ito sinasambit ng kanilang mga labi, alam mo na, Panginoon. At ikaw rin ang nagsabi, Pare God, na pag kami ay humingi, kami ay iyong bibigyan. Pag kami ay tumawag, kami ay iyong pakikinggan. Pag kami ay kumatok, ang pintuan ay iyong pagbubuksan. Panginoon, sa oras na ito, muli narito ang iyong mga anak lumalapit sa iyo. Lord, buksan mo ang durungawan ng langit at ibuhos mo po, Panginoon, ang iyong pong pagpapala, ang iyong biyaya, Pare God, sa iyong mga anak.
in the name of Jesus. Lord, I pray and I declare, O God, grace upon grace to your people. Lord, favor upon favor, O God, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng merong sakit at karamdaman. Maging sa aming mga kapatiran na nasa online, Panginoon, sa mga oras na ito. Lord, hipuin mo sila mula ulo ng talampakan. At ikawat mo po, Panginoon, ang kagalingan sa kanilang mga pisikal na pangangatawan. Aming sinasawata, aming sinisira at pinawasan ang anumang kapangyarihan ng sakit at karamdaman sa kanilang mga pisikal na pangangatawan. At sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, receive your healing right now in Jesus' name. Hallelujah. At sa oras na ito, Padre God, sa lahat na nangangailangan ng financial blessing, Panginoon, Lord, ikaw nagsabi na pag-aari mo ang lahat ng bagay. At kami mga anak mo, at ang anumang pag-aari ng Ama ay pag-aari ng mga anak. Kaya, O Diyos, sa oras na ito, buksan mo ang durungawan ng langit, O Diyos, at ibuhos mo ang iyong pagpapala, ang iyong provision sa iyong mga anak. Lord, anuman ang kanilang pangangailangan, Lord, provide all their needs, O God. Hallelujah. Pagpalain mo rin ang kanilang negosyo, pagpalain mo ang kanilang mga trabaho, pagpalain mo ang kanilang mga bukirin, pagpalain mo, O Diyos, O God, ang anumang mga pinagkatiwala mo sa kanila na mapagkakakitaan, in the name of Jesus, I declare favor, O God, in Jesus' name. Lord, salamat po. At sa oras na ito, Diyos, pagpalain mo rin ang bawat miyembro ng aming pamilya, Panginoon. Kung hindi pa namin sila nakakasama, Lord, sa pagsamba at pagpupuri sa iyo, Lord, kayong kumilos sa kanila. Kayo ang gumawa ng paraan, O Diyos, sa kanilang mga buhay, na isang araw, Panginoon, Lord, makakasama namin sila na nagpupuri, sumasamba, dinadakila ang iyong pangalan sa lugar na ito po, Panginoon. Salamat po at aming dinideklara ang kaligtasan ng aming buong sambayanan sa pangalan ni Jesus. Kaya, O Diyos, minsan pa, sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, at lahat ng pagdakila sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Praise God.